Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakilala ng isang pambihirang chef na nagngangalang Sky. Ang kanyang pagluluto ay sadyang kakaiba kaya't ang mga tao ay naglalakbay mula sa malalayong lugar para lamang matikman ang kanyang mga lutuin. Mahaba ang pila sa labas ng kanyang maliit ngunit mahiwagang restaurant, at matiyagang naghihintay ang mga customer para sa kanilang turno. Ang kanyang reputasyon ay lumago ng husto kaya't regular na bumibisita ang mga pangkat ng media, sabik na makuha ang henyo sa likod ng mga lasang pinag-uusapan ng lahat. Gumagamit ang Sky ng mga lumang tradisyonal na pamamaraan, kasanayan sa kutsilyo na ipinamana mula sa mga nakatatanda, mga pamamaraan sa pagluluto na nangangailangan ng pasensya at katumpakan. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay nag-iiwan ng pagkamangha sa mga tao. Mabilis niyang hinihiwa ang mga sangkap, mahinahong hinahalo ang mga kaldero, at naghahanda ng mga putahe na tila may dalang init mula sa ibang panahon. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging perpekto ay naroon ang isang masakit na alaala ng kanyang pagkabata na bumabalik sa pamamagitan ng mga pagbabalik-tanaw. Mahilig na si Sky sa pagluluto simula pa noong bata pa siya. Ang kanyang ama ay isa ring mahuhusay na chef. Noong 10 taong gulang pa lamang si Sky, tumatabi ang kanyang ama sa kanya sa kanilang maliit na kusina at pinapagalitan siya ng matindi. Malaki ka na nga, pero hindi ka pa rin marunong magluto ng pansit ng maayos, sabi niya. Paano ka magiging isang mahusay na chef? Kahit mahirap ang mga salitang iyon, tinulak nito si Sky na magsanay ng mas mabuti. Pagkatapos, isang araw, walang babala, umalis si Mr. Ko. Lumayo siya para habulin ang sarili niyang mga pangarap at hindi na bumalik. Naghintay si Sky sa kanya ng ilang araw, pagkatapos ay mga linggo, pagkatapos ay mga buwan. Ngunit hindi na muling bumukas ang pinto. Ang kalungkutang sumunod ay nagukit ng malalim na sugat sa kanyang puso. Mula sa sakit na iyon, nangako si Sky. Balang araw, siya ang magiging pinakamagaling na chef sa mundo. Lumipas ang mga taon at nalaman ang katotohanan. Si G. Ko ay naging isang maalamat na chef sa China. Siya ay ipinagdiriwang sa lahat ng dako, pinarangalan ng mga titulo, at tinawag pang ang Master of Cooking. Ngunit sa kabila ng kanyang katanyagan, hindi niya kailanman binanggit na mayroon siyang anak na lalaki. Ang pagkaalam nito ay lalong nagpatindi ng galit ni Sky. Anong klaseng ama ang nagpapabiye sa kanyang anak para sa tagumpay? Noong kasalukuyan, kapag sinusubukan ng mga reporter ng media na tikman ang pagkain ni Sky para sa isang ulat ng balita, mahinahong tumatanggi si Sky sa espesyal na pagtrato. Lahat ng customer ay pantay-pantay, aniya. Kailangan mong pumila tulad ng iba. Maya-maya lang, may isang lalaking sumugod sa pila at pumasok sa restaurant ng mayabang. Agad siyang pinigilan ni Sky at sinabihan na bumalik at maghintay ng kanyang turno. Ininsulto, pinagbantaan siya ng lalaki. Isasara ang restaurant mo para sa renobasyon, pahayag niya. At kapag nangyari iyon, matatapos ka na. Walang pag-aalin lang ang itinaboy ni Sky ang lalaki palabas ng restaurant. Samantala, ipinakilala ang isa pang chef, isang gwapo at kilalang culinary artist na nagngangalang Paul. Nagluluto siya para lamang sa mga sikat na tao at maharlikang pamilya. Ang kanyang kasintahang si Mayo ay nagtatrabaho bilang kanyang assistant chef, at magkasama silang lumilikha ng mga pagkaing ikinatuwa ng maharlikang pamilya ng Pransya. Isang malaking korporasyon sa Pransya ang lumapit kay Paul na may alok na gawin siyang kanilang head chef, ngunit tumanggi si Paul. Ang kanyang pangarap ay magbukas ng sarili niyang restaurant sa China, isang pangarap na inspirasyon ng kanyang ama. Bumalik si Paul sa China at tumungo sa palengke upang bumili ng sariwang isda. Hiningi niya sa tindero ang pinakamalaking isda na mabibili, ngunit sinabi ng tindero na wala siyang dala. Ilang sandali pa, dumating si Sky, at agad na inabot sa kanya ng tindero ang pinakamalaking isda. Galit na galit si Paul at hinarap siya, ngunit ang tindero, dahil sa takot na mawalan ng isang tapat na customer, ay hinati ang isda sa dalawa at binigyan ng tig-iisang piraso sa bawat chef. Di nagtagal, binuksan ni Paul ang kanyang bagong restaurant ng may malaking pagdiriwang. Nagniningning ang lugar dahil sa karangyaan, mamahaling muebles, eleganteng dekorasyon, at mga nasasabik na customer na pumipila para pumasok. Pero may isang malaking problema. Ang restaurant ni Sky ay nasa tapat mismo ng kalye. Habang pinapanood ang mga customer na nagmamadaling pumasok sa bahay ni Paul, lumabas ang kaibigan ni Sky at malakas na inanunsyo ang isang espesyal na alok. Ngayon, lahat ay may 50% na diskwento.
Agad na nagiba ng direksyon ang mga tao at dumagsa sa restoran ni Sky. Nainis si Paul, at di nagtagal, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga kaibigan ni Sky at ng grupo ni Paul. Habang tumitindi ang tensyon, sa wakas ay nagkaharap na sina Sky at Paul. Iminungkahi ng mga tao sa kanilang paligid na sa halip na mag-away, dapat silang magkompetensya, chef laban sa chef. Noong una, pareho silang tumanggi, ngunit dahil sa pressure, pumayag sila kalaunan. Sa gitna ng kalye, nagsimula ang isang dramatikong kompetisyon sa paghiwa ng isda. Nanguna si Paul, ipinakita ang kanyang pinong pamamaraan sa Europa. Tinatanggal niya ang bawat buto ng may maingat na katumpakan, pagkatapos ay inihagis ang malinis na isda kay Sky. Nasalo ito ng maayos ni Sky at sinimulang hiwain ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Ang kanyang estilo ay luma, matalas, malinis, at masining. Sa loob ng ilang segundo, pinaghihiwalay niya ang balat, hiniwa ang mga perpektong piraso, at tinapos ang gawain ng may nakamamanghang husay. Nagpalakpakan ang mga tao. Lumapit ang pangunahing panauhin mula sa restoran ni Paul at inanunsyo na ang parehong chef ay may potensyal na makipagkompetensya sa isang internasyonal na kampyonato sa pagluluto. Hiniling niya sa kanila na makipagkamay, at kahit na may tensyon sa pagitan nila, sumunod sila. Kalaunan, nagbigay ng panayam si Paul, at buong kumpiyansang sinabing ang mga tao sa China ay nabubuhay pa rin sa sinaunang panahon. Hindi nila naiintindihan ang mga modernong pamamaraan sa pagluluto. Kaya nga ako bumalik, para turuan sila. Pinapanood ni Sky ang panayam na ito mula sa kanyang restoran. Bawat salita ay parang isang insulto, at nagsisimulang umusbong ang galit sa loob niya. Kumalat ang panayam kay Paul kahit saan. Ang kanyang matatapang na pahayag tungkol kay Sky ay naging laman ng mga balita, na pumukaw ng tensyon sa pagitan ng dalawang chef. Samantala, nilapitan ng mga reporter si Mr. Ko at tinanong siya tungkol kay Sky, na nabanggit na pareho sila ng apelyido at magkamukha pa nga sila. Ang tanong ay labis niyang ikinainis. Malamig ang ekspresyon niya, sabi niya, wala akong anak na lalaki, at umalis, naiwan ang mga reporter na tulala. Isang araw, dumating ang kasintahan ni Paul na si Mayo sa restoran ni Sky na may magalang na ngiti at inimbitahan siyang maghapunan sa bahay ni Paul. Nag-atubili sandali si Sky, ngunit kalaunan ay pumayag. Nang gabing iyon, dumating siya kasama ang kanyang kaibigan, at pumasok sa marangyang restoran ni Paul. Naghain si Mayo ng 2 putahe, ang isa ay gawa sa mga itlog, na pinalamutian ng mga pinong disenyo, at ang isa naman ay kahawig ng isang mahiwagang nilalang na parang halaman. Kapag binuhusan ito ng tubig, namumulaklak ang putahe at umaangat sa ibabaw na parang isang buhay na organismo. Tinikman muna ni Sky ang ulam na itlog. Malambot, mayaman, at perpektong balanse ang lasa. Pagkatapos, lumapit si Mayo at sinabing, hindi ka pa nakakita ng ganitong ulam, di ba? Ito ang likha ni Paul na nagwagi ng parangal. Umalangaw sa isipan ni Sky ang mga sinabi niya. Ibinaba niya ang kutsara at tahimik na naglakad patungo sa kusina, kung saan naghihintay si Paul. Tiningnan siya ni Paul ng may bahagyang ngisi, na parang inaasahan siya. Gusto mo bang patunayan na mas magaling ka kaysa sa akin? Casual na tanong ni Paul. Hindi sumagot si Sky. Sa halip, humakbang siya palapit at tinanggap ang tahimik na hamon. Kumuha siya ng mga sangkap at nagsimulang magluto gamit ang kanyang mga tradisyonal na pamamaraan. Mabagal, detalyado, at taos-puso. Ngunit mas mabilis kumilos si Paul, gamit ang mga modernong kagamitan at makabagong pamamaraan. Sa loob ng ilang minuto, natapos ni Paul ang parehong putahe na inihahanda pa rin ni Sky. Iniabot niya ang kanyang bersyon kay Sky at sinabing, tikman mo. Tiningnan ni Sky ang putahe at agad na napansin ang sarap nito. Walang imak, lumabas siya ng restoran. Pagkaalis niya, palihim na tinikman ni Paul ang luto ni Sky at ngumiti ng nasiyahan. Masarap talaga siya, bulong niya. Sa kabilang kalye, mag-isang nakaupo si Sky sa kanyang restoran. Nakapatong ang kanyang mga kamay sa mesang kahoy habang bumabalik ang alaala ng malupit na boses ng kanyang ama. Hindi ka kailanman magiging isang mahusay na chef. Muling tumagos sa kanya ang mga salita. Sa ibang lugar, binisita ng ama ni Sky ang kanyang matandang kaibigang si Hong, ang lalaking nagpalaki kay Sky matapos itong iwan. Si Hong ay isa ring chef, isang mabait na lalaki na itinuring si Sky na parang sariling anak. Nang sabihin ni Mr. Ko na gusto niyang makilala si Sky, agad siyang tinawagan ni Hong.
Dumating si Sky at nanigas sa kanyang kinatatayuan nang makita niya ang kanyang ama. Nawala ang mga taon, ngunit hindi nawala ang sakit. Sinubukan ni Mr. Ko na magsalita, pero pinutol siya ni Sky. Hindi mo ako anak, mahina niyang sabi. Hindi ba't yan ang sinabi mo sa panayam mo? Pinagsalikop ni Mr. Ko ang kanyang mga braso, at puno ng pagmamalaki ang kanyang boses. Tingnan mo ako, isa akong matagumpay na tao. 2 beses na akong nakatanggap ng parangal na pinakamahusay na chef sa mundo. At ikaw, isa ka lang kusinero sa isang maliit na restaurant sa isang lumang kalye. Kung gusto mong tumabi sa akin, patunayan mo muna ang sarili mo. Nanginginig ang hininga ni Sky sa galit. Patutunayan ko ang aking sarili, sabi niya. Pero tandaan, ang tagumpay ay hindi nangangailangan ng kalupitan. Ang pagiging matagumpay ay hindi nangangahulugang pagiging mayabang. Ang maliit na chef mula sa lumang eskinita na iyon ay magiging pinakamahusay sa mundo, ngunit walang kay-abangan. Umalis siya. Maya-maya, nagsimula na ang malaking kompetisyon sa pagluluto. Ang mga hurado mula sa buong mundo ay handang-handa nang suriin ang mga chef. Pinuno ng mga kaibigan ni Sky ang mga manonood, malakas na naghihiyawan. Nagsimula na ang hamon. Naunang humakbang si Sky. Kumuha siya ng isang buong manok at ipinakita ang isang sinaunang pamamaraan, ang paghihiwalay ng karne nang hindi tinatanggal ang balat. Napasinghap ang mga manonood, kaya maging ang mga hurado ay yumuko, humanga sa kanyang katumpakan. Pagkatapos ay nagsimulang magluto si Sky, na nananatiling tapat sa kanyang tradisyonal na estilo. Gayunpaman, natapos ng maaga si Paul, gamit ang mga modernong pamamaraan at makina. Lumilikha siya ng isang masarap at matamis na ulam sa napakaikling panahon at maganda ang pagkakahain nito. Ginagamit ni Sky ang bawat segundo ng kanyang inilang oras. Ang kanyang ulam ay may taglay na lalim, emosyon, at kasaysayan. Nang matikman ng mga hurado ang parehong putahe, sila ay natigilan. Parehong kahanga-hanga, ang mga lasa, ang mga score ay may pantay na puntos, ngunit isa lamang ang maaaring manalo. Isang hurado ang humakbang paarap at nagsabing, ang pagluluto ay isang sining, at ang sining ay dapat gumalang sa oras. Dahil natapos ni Paul bago ang itinakdang oras at hindi si Sky, idineklarang panalo si Paul. Tahimik na nakatayo si Sky habang napupuno ng palakpakan ang bulwagan. Mabigat at hangkag ang kanyang puso. Sa bahay, malungkot na pinapanood ni Mr. Hong. Nawala si Sky ng ilang araw. Iniwan niya ang kanyang restaurant at ginugol ang kanyang oras sa paglalaro ng mga video game, talo na talo. Isang araw, pumasok si Mr. Hong sa kanyang silid, umupo sa tabi niya, at kumuha ng game controller. Naglaro sila, panalo si Sky, ngumiti ng marahan si Mr. Hong at sinabing, panalo at talo. Dumarating at umaalis ang mga ito. Ang pagkatalo ay hindi nangangahulugang hindi ka na maaaring manalo muli. Ihanda ang iyong sarili para sa susunod na laban. Marami ka pang lalakbayin. Saka lang natin malalaman ang katotohanan. Si Mr. Hong ang tunay na may-ari ng restaurant ni Sky. Binigyan niya si Sky ng tahanan, ng lugar para lumago, at itinaas siya mula sa mga lansangan tungo sa isang buhay na may layunin. Mahal na mahal niya si Sky at ang mga kaibigan nito kaya hindi na siya nag-asawa, inialay ang buhay niya sa kanila. Samantala, ipinagdiriwang ni Paul ang kanyang tagumpay kasama ang kanyang koponan. Napuno ng tawanan ang silid habang nagsasalin ng mga inumin. Ngunit agad na nabago ang selebrasyon nang hilahin siya ng partner ni Paul palayo at may sinabing nakakagulat. Sa susunod na round ng kompetisyon, paliwanag niya, ang bawat team ay magkakaroon ng 2 chef. Si Mayo ang magiging main chef. Ikaw ang magiging katulong niya. Maganda siya, at ang presensya niya ay makakaakit ng mas maraming atensyon sa ating restaurant. Labis na tumatak kay Paul ang mga salitang iyon. Mayo, bulong niya, habang nakatingin sa kanya nang may hindi makapaniwala. Katulong lang niya siya, giit ni Paul. Wala siyang sapat na pagsasanay, disiplina, o teknik para makipagkompetensya sa internasyonal na entablado. Pero bago pa siya matapos magsalita, mahinahong inilapag ni Mayo ang 2 mangkok ng sopas sa harap niya. Malamig ang ekspresyon ng mukha niya, hindi mabasa. Tikman mo, mahina niyang sabi. Sabihin mo sa akin kung alin ang mas maraming asin. Nag-alangan si Paul. Kumuha siya ng kutsara, humigop, at saka ini-freeze. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Pinagmasdan siya ni Mayo ng may matalim at may malasakit na titig.
Hindi mo mahahalata, di ba? Sabi niya, magaling kang chef, Paul, pero wala kang panlasa. Kung wala kang kakayahang matikman ang pagkain, wala kang kwenta sa kompetisyong ito. Kinuha niya ang recipe book ni Paul, ang pinakamahalagang pag-aari nito, mula sa kanyang bag at dahan-daang binuklat ito. Gamit ang aklat na ito, patuloy niya, kahit sino ay maaaring magluto ng parehong mga pagkaing niluluto mo. Mapapalitan ka, hindi ka na namin kailangan. Humakbang paarap ang partner ni Paul, habang nakangisi. At wala ka na ring kasintahan, dagdag niya. Dahil mahal niya ako, tumingin si Mayo kay Paul nang walang bahid ng pagkakasala. Akala mo ba talaga kaya ako nanatili sa iyo dahil sa pag-ibig? Matagal ko nang gustong maging bahagi ng isang internasyonal na kompetisyon. At ngayon, sa wakas ay may pagkakataon na ako. Ang pagtataksil ay tumama kay Pablo na parang bagyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kumakabog ng masakit ang kanyang puso. Tahimik siyang lumabas, hindi makapagsalita. Hindi makahinga. Lumalabo ang kanyang paningin habang nakaupo siya sa bangkite sa labas, manhid ang pag-inom. Nakita siya ni Sky sa kalye. Lumapit siya at umupo sa tabi niya. Sasali ka ba sa kompetisyon? Tanong ni Sky. O balak mo lang umupo rito at uminom? Napahagulgol ng husto si Paul. Ako, wala akong malasa. Pag-amin niya, nagluluto ako batay sa sukat at memorya, pero, hindi ko talaga matikman ang sarili kong pagkain. Inangat niya ang kanyang ulo at tiningnan ang isang poster ni Mr. Ko na nakasabit sa malapit. Ang lalaking iyon, siya ang inspirasyon ko, sabi ni Paul. Isang araw, gusto kong maging isang master chef na katulad niya. Huminga ng malalim si Sky. Sa unang pagkakataon, isiniwalat niya ang pinakamalalim niyang katotohanan. Ang lalaking iyon, mahina niyang sabi, ay ang aking ama. Noong una ay hindi siya pinaniwalaan ni Paul, ngunit nang ipaliwanag ni Sky ang lahat, ang pag-iwan, ang sakit, ang mga taon ng katahimikan, naramdaman ni Paul ang bigat ng katotohanan. Makasarili siya, sabi ni Sky. Bumuo siya ng pamana sa pamamagitan ng pag-abandona sa isang bata. Gusto ko siyang talunin. Gusto kong patunayan na ang isang street chef ay maaaring maging mas dakila kaysa sa isang tinatawag na alamat. Magkasama silang pumulot ng bote at ibinato ito sa poster. Nabasag ito sa lupa, at pareho silang nagtawanan sa unang pagkakataon. Dalawang lalaking nasasaktan ang nakakahanap ng kapanatagan sa sakit ng isa't isa. At mula sa sandaling iyon, sila ay naging tunay na magkaibigan. Kalaunan, dumating ang mga dating kasosyo ni Paul sa restaurant ni Sky kasama ang isang taong hindi inaasahan. Ang parehong lalaking iniwan ni Sky kanina sa kwento. Magkasama nilang binili ang gusali at ngayon ay pagmamay-ari na nila ang buong restaurant. Sinabihan nila si Mr. Kong na umalis agad dahil malapit ng give-in at muling itayo ang lugar. Galit na galit ang lahat. Sakto lang ang pagdating ni Sky at Paul. Humakbang si Paul papunta sa kanyang partner nang may mahinahong galit. Sa susunod na round, sabi niya, ang magiging partner ko ay si Sky, hindi si Mayo. Ngumisi ang kanyang partner. Kung hindi mo gagawin ang sinasabi namin, sisirain namin ang karera mo. Damay kitang kamao ni Paul sa ilong ng kanyang partner bago pa niya matapos ang pangungusap. Tumagas ang dugo, naghiyawan ang lahat sa paligid. Nagsama-samang tumayo ang dalawang chef, sa wakas ay nagkaisa. Kinabukasan, nagsimula ang paghahanda. Magkakasamang nagluluto sina Sky at Paul na parang tunay na magkakasama. Tinuruan ni Sky si Paul ng mga sinaunang kasanayan sa paggamit ng kutsilyo. Paano damhin ang tekstura ng pagkain? Paano magtiwala sa kanyang mga kamay? Tinuturuan ni Paul si Sky ng mga makabagong pamamaraan. Mga bagong kagamitan. Mga bagong presentasyon. Sinusuportahan silang dalawa ni G. Kong na parang isang ama. Di nagtagal, nagsimula ang internasyonal na kompetisyon sa pagluluto. Nagtipon ang mga sikat na chef mula sa buong mundo, bawat isa ay kumakatawan sa iba't ibang bansa. Sa pagsisimula ng unang round, napuno ng amoy ng mga pampalasa ang arena. Nagbabagang mantika, nagpapasingaw na sabaw, nandoon din ang mayonesa, nagluluto ng may matinding determinasyon. Isa-isang natatapos at natitikman ang mga putahe. Nang lumabas ang mga resulta, sina Sky at Paul ay nakapasok sa huling round. Namangha ang mga hurado, tinawag ang kanilang pagkain na pambihira, isang bagay na iilang chef lamang sa mundo ang makakamit. Nang gabing iyon, magkasamang nag-uusap ang dalawa para pag-usapan ang estratehiya.
Ngunit ayon sa mga patakaran, isa lamang ang maaaring umaban para harapin si Mr. Ko. Inilagay ni Sky ang kamay niya sa balikat ni Paul. Lubos akong nagtitiwala sa iyo, sabi niya. Alam kong kaya mo siyang talunin. Pero umiling si Paul. Hindi, dapat ka nang umalis. Kailangan mo siyang harapin. Ikaw ang dapat magpakita sa kanya na ang isang street chef ay maaaring maging pinakamagaling. Nakarating na ako sa ganito kalayo na walang lasa. Iyon pa lang ang tagumpay ko. Ang mga salita ni Paul ay nagbigay lakas kay Sky. Sa wakas ay sumang-ayon si Sky. Dumating ang araw. Nakatayo si Sky sa harap ng kanyang ama sa huling round. Maaari silang magluto ng kahit anong ulam na gusto nila sa loob ng isang oras. Agad na nagsimula si Mr. Ko, may kumpiyansa at kalmado. Sandaling natigilan si Sky, nakatitig sa kanyang mga sangkap. Umaapaw ang mga alaala. Kinukutsa siya ng mga batang umalis ang kanyang ama. Ang kalungkutan, ang gutom, ang mga gabing umiiyak siya hanggang sa makatulog, at ang mga kaibigang laging legal iligtas sa kanya. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip, sinabuyan ni Mr. Ko ng malamig na tubig ang mukha ni Sky. Tumigil ka na sa panaginip, sabi niya. Simulan mo na ang pagluluto. Gusto kong makita kung ano talaga ang kaya mong gawin. Huminga ng malalim si Sky, inayos ang kanyang mga kamay, at saka nagsimulang magluto. Lubos na nakatuon si Sky sa kanyang putahe, hinaharangan ang ingay, ang karamihan, maging ang presensya ng kanyang ama. Bawat galaw ay nagiging matatag, tumpak, halos espiritual. Sa kabilang panig ng kusina, si Mr. Ko ay nagluluto ng may walang kapintasang kahusayan. Gumagalaw ang kanyang mga kamay dala ng mga dekada ng karanasan, na humuhubog ng isang perpektong matamis na ulam na kumikinang na parang sining sa isang plato. Sa loob ng isang oras, natapos niya ito. Maganda, pino, at sabik na tikman ito ng mga hurado. Natapos din si Sky, ngunit sa halip na maglakad patungo sa mesa ng mga hurado, lumingon siya sa kanyang ama. Hawak niya ang isang simpleng mangkok ng pansit, ang parehong pansit na hindi niya nagawa ng daan-daang beses noong bata pa siya. Noon, umalangaw-ngaw ang boses ni Mr. Ko sa maliit na kusina. Kung hindi ka man lang marunong gumawa ng simpleng pansit, hindi mo ako karapat-dapat tawaging ama mo. Ang mga salitang iyon ang naging pinakamalalim na sugat sa puso ni Sky, at ngayon ay handa na siyang gamutin ito. Taglay ang mahinahong dignidad, inilapag ni Sky ang mangkok sa harap ni Mr. Ko. Hindi siya umimik, yumuko lang siya ng bahagya at nagsimulang maglakad palayo. Itinaas ni Mr. Ko ang mga chopstick, kumagat, at tumigil sa pagkain. Natutunaw ang pansit sa lasa, perpektong tekstura, perpektong pampalasa, perpektong kaluluwa. Taglay nito ang lasa ng pagkabata, ng pananabik, ng sakit, ng pag-ibig na hindi kailanman nasambit. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang hininga. Hindi pa ako nakakain ng noodles na ganito, bulong niya, nanginginig ang boses. Hindi pa, lumingon si Sky at marahang ngumiti. Hindi siya naparito para manalo. Naparito siya para patunayan ang isang bagay. Para sa kanyang sarili, at sa amang nang iwan sa kanya. Na ang street chef na minamaliit ng kanyang ama ay naging isang world-level chef na. Na hindi na siya ang batang sinabihan na hindi siya sapat. Matiwasay na bumaba ng entablado si Sky. Sa likuran niya, patuloy na kumakain ng pansit si Mr. Ko. Mas mabilis, mas magulo, halos desperado. Bawat subo ay nagbubuga ng mga alaalang itinago niya. Isang batang lalaki na naghihintay sa pintuan, isang batang umiiyak mag-isa, isang anak na nagluluto sa gitna ng dalamhati. Namuo ang mga luha sa mga mata ni Mr. Kunang sa wakas ay naunawaan niya kung gaano kalaki ang pinagdusahan ni Sky, at kung gaano siya lumago. Tahimik na nanonood ang mga manunood. Naiintindihan na nila ngayon. Si Sky ay anak ni Mr. Ko, at sa wakas ay napagtanto na rin ito ni Mr. Ko. Maya-maya ay nakita natin si Sky sa kanyang restaurant muli, bumabalik sa buhay na kanyang minamahal. Ang maliit na kusina ay puno ng tawanan, mainit na mga kawali, at mga mangkok. Masayang naghahain ng pagkain si Sky at ang kanyang mga kaibigan sa kapitbahayan. At ngayon, si Paul ay nagtatrabaho sa tabi nila, nakangiti, at payapa. Sa wakas, ay malaya na sa mga taong nagtraidor sa kanya. Pagkatapos ay tumayo si G. Hong sa harap ng lahat. Ngayon, buong pagmamalaki niyang inanunsyo, ang aming restaurant ay nakakompleto ng 30 taon. Dahil sa inyong tiwala at suporta,
Nalampasan namin ang lahat. Noon pa man ay pareho na ang aming pangarap, ang maghain ng masarap na pagkain sa presyong kayang bayaran ng bawat pamilya. At binigyan kami ng gobyerno ng pahintulot na panatilihing bukas ang aming restoran. Malakas ang hiyawan sa paligid. Patuloy ni G. Hong, habang nakangiti ng mainit. Opisyal na naming binili ang lugar na ito. Ang restoran na ito ay pag-aari na namin ngayon at mananatili ito rito magpakailanman, isang regalo sa lahat ng mahilig sa aming pagkain. Sumabog ang kagalakan sa buong silid. Tumawa si Sky kasama ang kanyang mga kaibigan. Pumalakpak si Paul sa tuwa. At ipinagdiriwang ng buong kapitbahayan ang tagumpay, hindi ng isang kompetisyon, kundi ng komunidad, pagmamahal, at katapatan.